pagpasok nyo po sa makina, ang bubungad sa inyo ay ang ating main engine. Ganyan po ang makina ng barko, kalaki or may mas malaki pa dyan, depende po sa gross tonnage. Pero sa mga wala pa pong experience mo makaakyat sa barko, makita yan, dyan po itutur ko po kayo. Dyan po makikita nyo pagbungad, mayroon po tayong tatlong generator. Yan pong generator na yan, yan ang nagbibigay ng supply ng ating power. Yan naman po ay ang ating crane, engine room crane, na siyang ginagamit sa pag-maintenance ng main engine, sa pagbunot ng piston, ng exhaust valve, or other na mga mabibigat na bubuhatin. Tapos po, yan, mayroon po tayong service tank, settling tank, na dyan po kumukuha ang ating main engine ng supply para sa kanyang pag-generate ng power. Yan po yung mga suction ng tangke. Yan. Mayroon po tayong service at settling. So bago po mapupunta sa service yan, pupunta muna yan ng settling by purifier. Mayroon po tayong system oil na ginagamit, cylinder oil para po siya sa lubrication. Magkaiba po yung system oil sa cylinder oil. Yung cylinder oil po doon sa liner lang po yan ginagamit para sa lubrication. Tour lang po tayo. Yan po ang ating makikita sa loob ng ating barko kung kayo po ay mga first timer. Yan po yung settling tank natin, mga purification. Mayroon din po tayong diesel oil tank. Ayan, yung ginagamit po natin yan sa mga ika. Pagbawal na po ang high sulfur, kailangan ng low sulfur, yan po ang ginagamit natin, diesel. Then makikita po natin dyan yung ating cascade tank. Yan po yung number 1 and 2 pump. Ginagamit po yan para sa ating boiler. Ayan, cascade tank. Tapos dito po yung ating hyper mist, using the emergency kung sakaling may fire, automatic po na mag-activate yan kapag nakaset doon sa ating automatic settings. Yan, papunta po yan sa mga machineries like main engine, purifier, boiler, incinerator. And yan po yung hydropour. Diyan po kumukuha ng tubig papuntang supply sa ating mga akomodasyon, sa ating engine room, o lahat ng sinusupply ng tubig. Diyan po nanggagaling yan. Pagkagaling po doon sa storage na freshwater tank, isasaksyon ng bomba, tapos dadalhin po dyan sa hydropour. Then paglabas po ng hydropour, papunta na po yan doon sa paggagamitan natin. Yan din, mayroon tayong portable fire extinguisher. Ayan po yung boiler ng changeover valve. Tapos yan po yung malaking tubo, yan po yung exhaust manifold ng ating main engine. Pagkalabas niyo po yung exhaust dyan, dadaan ng economizer boiler yan, hanggang doon sa labas po yan, hanggang nasa labas ng barko. Yan, control panel ng ating hydropour. Tapos yan naman po yung sterilizer para sa ating drinking water. Mayroon na tayong sterilizer. Yan po yung pump ng boiler. If yan DO pump, yung isa po ay fuel. Tapos mayroon po tayong settling tank, waste oil, service tank.
yan po ang incinerator. Yan naman po sinusunog yung ating mga waste oil, waste drugs, para maiwasan natin ang ating pollution sa pagtatapon ng mga basura sa ating karagatan. Importante po yung waste oil incinerator na yan. Gagawan din po natin yan ng videos or tutorial kung paano nag-ooperate yan. Basic lang po yung ating mga ibibigay yan sa susunod ng ating mga videos about dyan sa mga other pang machineries. Yan po yung ating palibot ng ating incinerator. Is protected po yan ng mga screen. Tapos akyat po tayo, punta tayo ng boiler. Ito. Exhaust fan po yan ng ating incinerator. Boiler, ayan po ang boiler. Boiler po yan. Diyan po nag-generate tayo ng steam. Yun po ang purpose ng ating boiler, para sa heating ng ating mga fuel. Yan po ang control panel ng ating boiler. So, punta po tayo doon sa taas. Ano lang po itong video na to is for familiarization sa mga hindi pa po nakakapag-akyat ng barko, para po mayroon kayong idea kung anong nasa loob ng barko. Hindi lang po main engine, kundi napakarami tayong machines. Ito po, yun po yung sight glass na yun yung manual, para malaman natin yung manual na level ng tubig, yung sight glass na yun. Ayan pa po yung tatlong exhaust manifold ng ating generator. Yan po yung pipe duct, air duct. Number 1, 2, and 3 generator, papunta po sa taas yan. Buga na ng usok o yung kanilang combustion. Yan po yung boiler, yung main steam valve, para sa supply ng ating mga heating steam. Exit, mayroon po tayong exit. Another air duct. Then ito po yung tinatawag natin na expansion tank, freshwater expansion tank, para sa ating cooling, jacket cooling na tinatawag sa main engine and sa generator. Diyan po kumukuha ng tubig or freshwater cooling, jacket water ang tawag po dyan natin. Baba na po tayo. Main steam valve ng boiler, yung safety valve release, or in case na mag high over pressure siya, mag automatic release po siya. May setting po yan. Yan. Baba na po ulit tayo ngayon. Pababa naman. Then main engine po ulit. Kita naman natin yung main engine. Papasok po tayo ngayon ng steering. Yun pong pula, ano po yan, buhangin po yan, pang just in case na may fire, pwede yung gamitin yan. Steering po, ano yung sa loob ng ating steering room. Doon po nakalagay yung ating emergency fire pump. Ayun po sa baba, during emergency, yan po ang gagamitin natin, emergency fire pump. Yan po ang ating control ng steering panel. Ayan. Tapos
exit po yun doon, another exit palabas. Yan naman po yung winch motor sa mooring winch para pagbira ng lubid sa up. Diyan po hydraulic po tayo ngayon, ginagamitan ng hydraulic. Ayan, exit. Ayan. So ngayon po yan ang ating steering room. Yan, dyan po ang nagkukontrol kung para liliko ang barko, starboard or port side. Heater, ganyan po ang ating itsura sa mga bago dyan. May langis, dyan naman po yung for emergency purpose, kung hindi gumagana yung steering nila sa bridge. Ayan. One and two for emergency po. During emergency, number 1 po ang gumagana dyan na nakakonect sa emergency generator. Then meron tayong fresh water tank. Ayan. Kabila po naman is drinking water tank. Yun, sa kabila storage natin ng fresh water. Yung galing po sa fresh water generator, dyan po yan ini-stored para makaipon ng ating tubig na gagamitin sa daily use natin na fresh water tank. Ayan, kita na naman natin yung exhaust manifold. Baba na puli tayo. Ayan po ang ating main engine. Yung top view pa lang po yan. Ayan, turbocharger po yung isa. Ayan, palabas ng manifold. Hanggang paglabas niya ng manifold, usok po, dadaan po doon sa economizer, direct na sa boiler para tumatakbo na, hindi na siya gagamit ng boiler. Economizer po ang nagpapainit ng ating tubig. Generator, mayroon po tayong dalawang control air, service air. Yung pinoproduce po ng ating compressor, pupunta po yan dyan sa reservoir tank. Hangin po yan. Yan po ang ginagamit natin na pang start ng ating main engine, pang start ng ating generator. Dyan po nanggagaling. Tsaka yung service air supply sa ating buong barko. Jacket cooler po ng ating generator, para hindi siya mag-overheat. Kailangan laging malinis yan para maiwasan natin ang high temperature. May maintain natin na malinis lagi yung ating jacket cooler. Yan po yung compressor 1 and 2. Naman po yung ating turbocharger ng generator number 1. Yan ang jacket controller. Automatic po siyang nagko-control yan. Pag sobra init, automatic siya nagbubukas. Pag malamig naman ay nagsasara para ma-maintain niya yung temperature sa dating jacket. Flow meter, generator, control pressure regulator,
po yung ballast treatment natin. Ayan yung ginagamit sa pag deballasting. Pop out. Dalawang ano po yan. Pag pump in, chlorine po ang gamit natin. Pag pump out, yung chemical na mini-mixture natin doon, neutralizer. Yan po yung filter ng ballast. Subscribe lang po kayo para sa sunod na magagawa tayo ng video. Isa-isahin natin yan. I-discuss kung paano ba yan gumagana. Yan naman po yung ating sewage treatment plan. Lahat po ng ating dumi na galing sa taas, yan sa three-way valve, manggagaling po yan doon sa taas. Yung isa papunta sa sewage treatment, yung isa pa overboard. Pag nasa underweight tayo, saka natin bubuksan yung overboard. Pero mostly dito na pinapadaan sa ating sewage treatment para bago ma-discharge. Ayan yung ating workshop. Mayroon tayong lathe machine sa mga fabrication natin. Mayroon tayong grinding machine, welding machine. Yung pula po for emergency yan, emergency exit. Yan po ang acetylene workshop sa mga fabrication natin yung purpose. Mga tools, ayan, so, fuel valve ng main engine. Ayan, mga tools natin. Ikot lang po muna tayo, ikot to. Yan po ang main engine sa may exhaust fuel pump side. Yung MAB model po pala yan, hindi na yung MC. MAB na po tayo ngayon. Wala po siyang camshaft para dyan sa fuel. Ito na po ang nagdadrive ng fuel niya ngayon, yung HPS na tinatawag. Yan po yung motor ng HPS. Siya po ang bibigay ng pressure ng langis para doon mag-ano sa accumulator. Turbocharger ng main engine. Ayan. Purpose ng turbocharger natin, napaka-importante po yan. Ayan. Flow meter po, inlet flow meter ng generator para masukat natin ang ating consumption everyday. Dyan po nire-reading. Lube oil filter para sa ating main engine. Automatic po yan na nagbabakwas paglabas. Tapos ito po yung ating lube oil cooler para kahit continuous na tumatakbo ang ating main engine, hindi umiinit dahil dyan sa lube oil cooler. Aside from jacket cooling, mayroon pa tayong lube oil cooling. Kahit isang buwan na tumatakbo ang ating main engine, ay hindi po siya umiinit dahil dyan sa mga cooler natin. Yan naman po ang ating purifier, panel ng purifier. Mayroon tayong shifter. Ano po ba yan? Nagsishifting siya ng ating langis o bunker. Yan yung ating heater, lube oil. Ito na fuel oil heater para sa fuel natin na heater. Yan po yung suction ng booster pump. Ayan. May tayong purifier 1 and 2 sa fuel.
Tapos heater ulit, heater ng ating fuel supply. Ayan ang ating booster pump number 1 and 2. Mayroon naman tayong regulator, pressure regulator ng fuel. Tapos circulating pump 1 and 2 ulit. Circulating bowl filter, second backwash bowl filter. Filtration natin para malinis ang ating fuel bago i-inject doon sa ating makina. Spare po yan ng exhaust valve. Spare ng mga motor, spare na liners ng main engine, cylinder liner ng main engine. Tapos baba po tayo ulit. Dito na po yung ating ayan po yung may camshaft pa po tayo para sa exhaust valve yan. Yung MAB mayroon po isang, ang camshaft nya ay para lang sa exhaust valve. Ayan naman po yung under piston, pag naglilinis yan binubuksan. Yan po yung CCU panel, cylinder control unit. Ganito na po ang ating engine side. Yan na lang po ang engine side natin, hindi na tulad dati sa MC na parang may manubela. Yan ang ating mga transmitter. Yan, magagaling po yan dyan bago papasok sa control room yung mga reading. Yan ang ating, yan yung reverse mechanism. Reverse and forward mechanism ng ating barko, ng ating makina. Ikot lang. Shut off valve for emergency, kung gusto nating emergency stop yun para mag-cut ang fuel. Ayan po. Yan ang filter ng ating lube oil para bago papasok siya doon sa mga accumulator natin, dadaan po siya dyan sa automatic backwash filter. Yan po ang auxiliary blower. Yan po ang purpose ng auxiliary blower na yan. Pagka mababa pa ang RPM o bago tayo mag-start, yan ang unang gumagana. Pag na-reach niya na yung tamang RPM, automatic siyang magpapara din, tatakbo yung turbocharger na po ang ating ginagamit. Siya na magsusupply sa kanya ng hangin, ang turbocharger, pag na-reach niya na ang RPM. Ayan po natin yung ating crankcase door ng ating main engine, crankcase ng makina. Hanggang doon po yan sa baba, bottom, sa may bed, bottom bed. Andyan na po yung sump tank ng main engine. Ayan po. Then yan naman po ang mga transfer pump natin. Sludge pump, bilge pump. Ayan ang ating sludge pump, bilge pump yung isa, GS pump, ginagamit sa ating paglilinis, pagsaksyon ng gamit ng inductor. May panel po yan ng turning gear. Ayan naman ating ballast, for the purpose of pump in and pump out sa ating mga ballast tank. Yan po ang ating ginagamit. Ayan, papunta po yan doon sa ating mga tangke.
emergency skip trunk. Yan, pag emergency po exit, mayroon tayong lubid para pag-alalay sa mga casualty kung sakali. Bilge primary tank. Purpose ng bilge primary tank natin, bago natin ilagay doon sa bilge tank, dyan muna padadaanin. Yan naman po ang ating oily water separator, para maiiwasan natin ang pag-pump out ng mga malalangis. Dyan po natin pinapadaan yan para hindi tayo magkaroon ng violation sa ating kalikasan, kasi bawal na bawal po yan. Delikado, makulong pag binayolate mo yun. Yan po ating fuel system, transfer pump, fuel transfer pump. From storage po, dadalhin yan, simula storage dadalhin yan ng settling, and then settling by purifier to service tank. Marami pong proseso, iisa-isahin natin po yan sa mga susunod ng ating video. Kaya ngayon po tour lang po kayo kung ano yung mga makikita natin dyan sa loob, para lang po ito sa mga baguhan, yung mga estudyante natin dyan na magiging marine engineer someday. Ano lang po ito sa inyo, for familiarization. Ayan po ang ating sea chest filter strainer. Bago po pupunta yan doon sa ating main cooling seawater pump, dadaan muna po yan doon sa ating strainer para hindi masaksyon ng ating mga dumi. May strainer po yan. Yan ang ating pressure. Purpose ng cooling na yan, papunta po yan doon sa lube oil cooler, sa jacket cooler, sa ating mga aircon cooler, mga tube. Isa na po yan dyan. Dyan po sila ang pinaka main na pinanggagalingan ng ating cooling. Continuous po na tumatakbo yan para palalamigin nila yung mga cooler natin. Mayroon pa pala tayong ayan, air cooler dyan, para yung hangin na pumapasok na hinihigop ng ating turbocharger ay malamig, may tamang temperature para doon mai-inject sa ating sa ating combustion, para mapasok doon sa combustion chamber natin, ay dumadaan po yan dyan sa air cooler para maganda ang kanyang performance, inlet and outlet ng ating air cooler. Ayan. Another number 2 auxiliary blower ng ating main engine, kabilaan po yan, dalawa. Yan po yung mga bilog, yun yung mga pag na pressure nagre-release po yan. And sa lube oil purifier natin, pump, mga overboard valve, ang ating flywheel. Diyan po sa flywheel, ayan po nakakonekto yung intermediate shaft. Yan po ang nakakonect doon sa ating propeller sa labas. Medyo mahaba-haba po yung shaft na yan hanggang doon sa dulo. Diyan po nakakonect ang ating propeller. Pag umikot po yan, saka natatakbo yung barko. Meron po tayong stern tube. Stern tube po is para po yan doon sa intermediate shaft, sa ceiling, para hindi pumasok yung tubig. May seal, tsaka yung lubrication and cooling doon sa ating shaft, doon sa intermediate shaft natin. Tinatawag natin na stern tube. Ating mga bilge wheel,
lahat ng mga dumi o mga leaking dyan po napupunta sa ating bilge well pressure. At po it's a tour lang po ito para makita nyo talaga ang itsura ng ating barko. Bulk po siya, yung iba naman po. So in the engine room almost the same naman yung mga machineries niya sa loob. May nadagdag sa mga ibang klase ng barko. Ito, freshwater generator natin. Ayan. Paano ba nag-ooperate yan? Nagpa-function ng ating freshwater generator. Ayan po yung jacket cooler natin. Pag tuloy-tuloy po tumatakbo ang makina, yan din po ang nagpapalamig ng ating jacket cooling. Ang jacket cooling po yun po yung dumadaan doon sa ating liner sa may exhaust valve para hindi po siya uminit. Yan ang nagme-maintain yung ating jacket cooling. Ayan, freshwater generator natin. Ayan yung jacket cooling pump. Continuous lang po din siyang tumatakbo para ma-maintain niya yung temperature ng ating main engine. Ayan po, para sa ating MGPS jacket cooling. Ayan yung automatic control niya para ma-maintain niya ang temperature. Ayan po ang ating MGPS. Importante din po yan, mga MGPS na yan para sa ating mga cooler na hindi magkaroon ng mga marine growth, asisi. Okay, tapos na po ang ating tour. Yan lang po. Dito na po tayo sa ating engine room. Yan ating feeder panel. Feeder panel, galing po yan ang generator. Ito naman po yung control sa main engine. Yan. Control ng main engine. Okay po, tapos na ang ating tour. Abangan nyo na lang po ang ating mga susunod, yung may mga explanation na ating video. Thank you, bye bye.